Napakaraming usap-usapan, akusasyon ang mga lumalabas tungkol sa pagpatay sa mag-asawang Hapon sa bansang Japan. Tapos eto pa guys, may revelasyon ang isang kababayan nating OFW at usap-usapan din ito ng mga marites doon tungkol sa koneksyon ni Hazel sa mga malalaking taong ito na naging trending pa sa balita sa Pilipinas. Ilang buwan na ang nakalipas bago pa man nangyari ang krimen na ito. Na guys, anong nga ba ang koneksyon ng mga taong to kay Hazel Ann Morales na ikagugulat nyo, and ang kinagulat ko rin and kinakulot lalo ng buho ko. Ots Kariminas, ang kakauwi ko lang galing ng trabaho guys, and nagmamadali ako para sa susunod na trabaho ko naman. And alam niyo ba guys, may nasagap akong chismis, okay? Hindi ito galing sa aking source na Haponesa, but isa ito sa aking mga ka-closeness ever na mga marites din. At alam niyo ba, sa nabalitaan ko na to ay biglang kumulot ang aking hair. Hindi pala biglang kumulot kasi kulot na pala ako. Lalong kumulot ang aking hair kasi guys, magugulat kayo. For sure magugulat kayo. Bakit ko nasabi yan? Eto na guys, update kay Hazel Ann Morales guys. Actually guys, last time sa news, ipinakita nga na pinasok na ng pulis ang kanyang tinitirhang mansion ni Hazel Ann. Pinasok na ng mga pulis, and siguro sa pagkakalkal nila ron ay inungkat ang kanyang past. Lahat-lahat ang mga nakaraan niya. And base sa nalaman nila, ito pa lang si Hazel Ann Morales ang kanyang pinasukang club. Bali yung owner yung owner ng club na yon ay ipinakasal siya sa anak nito na fake marriage lang po guys. Fake marriage. Ngayon, ito yun guys. So ayan yan. Yun siya nung kanyang kabataan pa. Mga ilang years lang naman yan. So after that guys, nakilala niya ito, si Hapon, na kanyang customer. Siya ay isang maraming datong na Hapon, okay guys? And alam nyo ba, nakulong siya ng 11 years dito sa Japan. Sa iba't ibang kasong kinasangkutan niya. And meron ditong sexy house kung tawagin, kumbaga sa atin yung mga realty, mga ganon. May ilang bilyon ang kanyang na-scam doon. So, syempre, lahat ng luho ibinigay niya kay Hazel Ann Morales. Bili ng Louis Vuitton, ika nga. Mga Prada, lahat ng brand na mamahalin, lahat, pera, binigyan niya si Hazel Ann. Syempre, ngayon guys, dumating ang ilang taon na kanilang pagkakakilala bilang customer dahil gumagastos daw ito ng milyon-milyon sa daang-daang lapad kada pupunta siya sa club ni Hazel Ann. And nabuntis itong si girl, nabuntis siya. And syempre, idininay ng kanyang asawa na ang kanyang pinagbubuntis ay sa kanya. Kaya nag-divorce sila. So nagpatuloy ang koneksyon niya dito kay Hapon na maraming datsung. So ngayon ganito guys, alam nyo ba kung ano ang koneksyon ng taong ito? Ito na guys, anong nga ba ang koneksyon ng mga taong to kay Hazel Ann Morales na ikagugulat nyo, and ang kinagulat ko rin and kinakulot lalo ng buho ko? Alam nyo ba kung ano guys? Ito ang koneksyon niya. Kakilala niya si Cheren. Kilala niyo siya guys, si Luffy, si Watanabe-san. Siya po ang nakulong sa Pilipinas sa iba't ibang kaso rin. Dahil kahit nakakulong na siya, sangkot pa rin siya sa mga patayan, nakawan, lahat-lahat ng pang-scam dito sa Japan. So, syempre guys, dahil sa nalaman na yan ng pulisya, magkakaroon na naman sila ng karagdagang, kumbaga, pandagdag sa kaso ni Hazel Ann para mapatunayang sangkot nga talaga siya. Kahit patuloy niya pa rin i-deny na wala siyang kinalaman. Dahil nga naman sa ganyan. Dahil nagkaroon siya, alam naman natin lahat na achi-kuchi kung saan-saan siya nagkakaroon ng utang na halos milyon-milyon din. At ito na yung medyo nagiging hint sa mga pulis, ika nga. So, abangan na lang po natin ang mga balita pa guys. Ayoko na muna mag-comment ng ayoko na munang magbigay ng aking opinion about that dahil ako'y malilate na. So, next time na lang po ulit. So, huwag kayong maging kulot na katulad ko pag nalaman niyo itong balitang to. Charis! So, sige na po. Bye! So, sino nga ba itong si Luffy Watanabe na tinutukoy ni Kabayan? At kung totoo nga ito ay magugulat kayo dahil guys, pareho yung ginawa sa mag-asawang Hapon na estilo sa pagpatay na nanakawan muna bago ito patayin.
At dito natin maiisip na baka nga lang nadamay lang ito si kabayang Pinoy na pinakasiyuan lang ni Hazel. Lalo na't itong si Pinoy ay bagong salta lang sa bansang Japan. Nakipag-ugnayan na po ang Embahada ng Japan sa Department of Justice para ipa-deport ang 4 na mga Japanese national na iniuugnay sa serye ng mga pagnanakaw kamakailan sa Japan. Ang 4 nakakapag-utos umano sa kanilang mga kasamahan kahit na nakakulong sa Pilipinas. Yan po ang sanipuwersang tinutukan ni Chino Gaston at John Consulta. Taong 2021 nang maaresto ng NBI sa Parañaque ang Japanese fugitive na si Yuki Watanabe at isang kasamahan. Wanted ng Tokyo Police si Watanabe na umano'y big boss ng pinakamalaking telecoms fraud syndicate sa Japan. Ilang taon na nakakulong si Watanabe sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Bikutan sa Taguig. Pero lumalabas na kahit nakakulong na ito, isa si Watanabe sa 4 na Japanese nationals na sangkot sa serye ng nakawan kamakailan sa Japan. Sa ulat mula sa Japanese government, iniutos daw ng 4 mula sa kulungan ang operasyon. 14 na insidente ang pagdinakaw sa Japan ang sinasabing kagagawan ng grupo. Kabilang sa biktima, isang 90 years old na Hapon na umunoy tinorture at pinatay matapos matangayan ng 30 million yen sa kanyang bahay. Lumalabas na galing pa sa dito sa atin yung order dun sa nangyari nga sa issue sa Japan. Pasado alas 2 kanina madaling araw kanina, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO at Bureau of Immigration ang kanilang sariling detention facility. Where's your cell phone? Where's your cell phone? You have power bank but you don't have cell phone? Sa huli, nakita rin ng mga operatiba ang cellphone ng Daywan na nakatago sa kanyang mga gamit. Sa surprise inspection, sangkaterbang gadgets tulad ng cellphones at laptops ang nakumpiska. Hawak nito ngayon ng BI Main Office. Dahil kulang nga ang personnel ng Bureau of Immigration, ay nagbigay tayo ng manpower at doon nagsagawa ng isang Operation Greyhound para makita yung mga illegal na gamit, mga contrabands. Ang Embahada ng Japan nakikipag-ugnayan na sa Justice Department para hilingin ang pagpapadeport sa 4 na Japanese nationals. Kabilang sa kanila si Watanabe at isang Imamura Kuyoto na pareho umanong gumagamit ng alias na Luffy. Sa pagkakaintindi ko sa kwento ni Kabayan is yung nakulong ng 11 years ay yung customer ni Hazel na big time na nakabuntis sa kanya, na naging sanhi ng hiwalayan ng naka-fake marriage niya na anak ng may-ari ng club. Ang mga impormasyon na ito ay mind-blowing ika nga. Kumbaga palalim ng palalim ang nauungkat kay Hazel. At baka nga itong si kababayan natin Pinoy ay nadamay lang din talaga. Na usap-usapan ngang siya yung boyfriend ni Hazel. Pero hihintayin natin ang kakalabasan ng investigasyon. Karamihan kasi sa ating mga kababayan ay nakatutok at curious sa issue na ito. Lalo na't sangkot ang kababayan natin, hindi lamang isa kundi 2. At sana lumabas na ang katotohanan kung sino nga ba talaga ang inosente at kung sino ang guilty. Kaya maghihintay muna tayo ng kakalabasan ng investigasyon. Lalo na't sinabi sa video na sa ngayon na hindi pa naman sila tinuturing na kriminal.